Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin patungkol po dito. Ang ating bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Booking ang sabwatan Karen na napahiya kay Senator Marcoleta. Nako mga kababayan, pati mga congressman, kontraktor na din. Kaya bumabaha ng pera. Ay nako po. Pero bago po natin simulan to mga karibin natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, gamitin nyo na po ang QR code na ito para po madali kayong makapag-subscribe. Ayan mga kababayan, eto na nga. Simulan na po natin to. Sawala ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin simulang i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At eto, unahin nga po natin ito si Karen Davila. Pahiya dito po kay Senator Rodante Marcoleta. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Ito na po. Pero antimano na ipakita mo na bias ka sa tao na yon, personal mo agad, paano mo pa siya mapapaniwala na yung pagtalakay mo sa isang issue na yan ay objective? Yung anchor na yon, kahit minsan. Hindi man lang niya ako tinawag sa programa niya. Kung sino-sino na lang, hindi ko naman minamaliit yung mga taong nakausap niya na paulit-ulit na eh. Siguro yung mga iba 10 beses niya nang nakapanayan. Pero ako ni mismo. Ako nakikita ko, anino ko lang natatakot na yun eh. Bagamat walang direktang pinangalanan, nagbigay ng reaksyon si Senador Marcoleta sa pagkwestiyon ni Karen Davila ukol sa kanyang pagkakatalaga bilang Blue Ribbon Committee Chairman. Newcomer Senator Marcoleta, who scored very strongly in the Senate race, but he's a newcomer, and I don't think historically a newcomer's ever been given the Senate Blue Ribbon Committee. No, I mean it doesn't mean he'll do a bad job, not at all, but it's a surprise to many that a newcomer is the chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, and some have said it was your way to essentially court and win over the competitive bloc. Napakadali kasi ng trabaho nila eh. Ang trabaho lang nila magtanong eh. At saka magparatang, minsan. Pero kahit kailan, itong mga ito, hindi pa sila nalagay sa kalagayan na sila naman ang tinatanong. Nako. Di ba? Parang nahihinuha ko na. Kasi tinangka ko na naipatawag. Nanon doon sa ABS-CBN hearing nung kanyang renewal. Opo. Ayaw pumunta. Magaling lang sila, mag-imbita na sila pagtatatanungin ka sa programa nila. Pero pag silang inimbita mo... Yung mga anchor ba tinutukoy nyo, Sen? Mga anchor din nila? Anchor ba yung tawag doon? Anchor po ang tawag doon. Broadcaster, announcer. Yan, yung mga yan. Oho. Nang kanilang napag-aralan lang at nagkaroon ng kasanayan, ay yung magtatanong ka lang. Pero alam mo, pati pagtatanong alam mong may pagka-personal Kasi kung ikaw anchor ka dyan, kailangan mabigyan natin ng konting emphasis ito. Pag anchor ka at ang tinatalakay mo yung sinasabi nating public affairs, Opo. makikinabang ang tao dito Sapagkat lalong-lalo na kung alam nilang ikaw ay matagal na dyan sa profession na yan at kilalang-kilala ka Opo naman, oo. Mapagkakamalang ka na napakagaling mo. Depende sa mga taong kinakausap mo, di ba? Opo, oho. Ibig sabihin, naniniwala sila sa iyo. Nagkakaroon sila ng paniniwala na maaaring lahat ng naririnig nila, lalo na sa pagtalakay mo ng mga issues, nakakakuha sila ng mga batayang impormasyon na nakapagbibigay sila ng iba yung kaalaman. Magmumold din sa isipan ng tao. Ngayon, pananagutan mo bilang anchor na huwag kang maging bias, Kailangan kailangan objective ka para hindi mo mailigaw ang tao sa paniwala na dahil nga sa pagtatanong mo, akala mo yung taong pinararatangan mo, akala mo yung ganon. Oho, tama. Kapag hindi ka objective, pag hindi ka nasa gitna, hindi ka dapat nandun Sa akin lang. Sa akin lang. Kasi ang responsibilidad mo, napakalaki. Kumbaga public property ka na Totoo po naniniwala sa'yo, nakikinig sa'yo ang tao. Tama. Kasi kung sino-sino lang halimbawa biglang gumawa ng programa si Saito. Di ba? Opo. Palagi ko, hindi naman magagalit sa atin si Saito. Baka walang makinig kay Saito Mga 3 siguro nakikinig. Pero sila, halos pag nakitang ganyan, nakikita mo talagang makakapag-influence. May mga followers po talaga. May followers sila. Opo. Kaya kailangan maging objective ka o kaya ipakita mo na pwede kang maging independent-minded.
So yan mga kababayan, bagamat hindi po pinangalanan ni Senator Rodante Marcoleta ang kanyang pinatutukuyan, no? Pero alam naman po natin na isa po sa mga bumatiko sa last week. Dito po kaya, or ngayong week ba? Dito po kaya Senator Rodante Marcoleta, ito pong si Karen Davila na kung saan minaliit ang kanyang kakayahan para mamuno sa Blue Ribbon Committee. Nako, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin itong si Loren Legarda mga kababayan. Ito po ang balita mga karibin natin. Sa Dolomite Beach, walang kwentang proyekto ayon po kay Legarda. Simula pa nang ginawa yung Dolomite ay hindi ko nakikita kung ano ang kahalagahan niyan. Bakit natin gusto magka-white sand beach dyan? Yan naman ay artificial at hindi dapat nilipat mula sa Kabisayaan hanggang sa Manila Bay. Ako sa ngayon ay sa beautification. Okay. Pero ang beautification na ayon sa siyensya. Pero hindi dapat yan ginawa. Pero yan ay isang tuldok lang sa maraming kababalaghan at hindi dapat ginawa. Nako talaga Bakit ngayon mo lang yan sinabi? Nung presidente pa si former President Duterte, bakit hindi mo yan sinabi? Di ba? Kung gusto mo palang hindi Dolomite sand yan, Dolomite Beach. Di ba? Tanong ko lang si Legarda, no? Nung hindi pa po si former President Duterte ang presidente, ikaw ay napakaraming taon na naging senator. Ano po ba ang ginawa ninyo? Para pagandahin ang Manila Bay. Punong-puno nga po ng basura noon, di ba? Wala po kayong ginawa, sa totoo lang. Wala kang ginawa, kaya wala kang karapatan. hindi ko naman sinasabing walang karapatan. No? Pero, di ba? Ikaw na walang ginawa, ngayon magdadaldal ka dahil ngayon ay medyo gumaganda na. Di ba? Anong klaseng reasoning yan mga kababayan? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan kay Legarda? Eto mga karibin natin si Tito Soto naman. Nako, eto pasadahan po natin tong balitang ito mula po sa Abante News Online. Giyera kontra droga. Soto isinulong pagbuo ng Presidential Drug Enforcement Agency. Nako, hindi na po yung PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency. Hindi na po pala. Babaguhin po ni Soto mga kababayan at gagawing Presidential Drug Enforcement Agency Authority. Eto po, Soto gustong alisin ang PDEA at palitan ng ahensya sa ilalim ng Malacanang. Ibig sabihin mga kababayan, si President Bongbong Marcos Jr. na ang mamamahala niyan. Siyempre, under na ni presidential na nga Presidential Drug Enforcement Agency. So meaning si President Bongbong Marcos Jr. na po ang magiging head, mga kababayan, ng ahensyang yan. Nako. Ano na lang ang mangyayari? Kung si okay sana kung si former President Duterte. Pero kung si President Bongbong Marcos Jr., tatanggalin mo yung PDEA tapos ilalagay mo sa kapangyarihan ng presidente, although it is also the power of the president, no, under po ang lahat ng yan, pero parang direkta na, mag-report na kayo direkta to the president na ako. Hindi kaya bumaha ng droga. Tanong ko lang kasi ngayon nga, di ba, inaanod na lang, binibiyahin, dinideliver na lang. Ang tanong ko nga baka bumaha. Baka bumaha mga kababayan. Ano sa palagay niyo po mga karibin natin I-comment nyo na lang po ang opinion ninyo. At eto, last po natin pag-usapan bago natin i-play yung video. Eto naman po. Si Abante. Nako, sabi po ni Abante dito mga kababayan, Quadcom 2.0 now becomes a necessity. Talaga ba? We firmly believe that justice does not expire and must continue in 20th Congress. The people have the right to know who benefited from silence and who paid the price for speaking out. Ano ba ginawa ni ng Quadcom?
Ano bang napala ng taong bayan sa Quadcom? Mukhang wala naman po. Sabi niya po kasi dito, the people have the right to know kung sino yung nagkaroon ng benepisyo doon sa Quadcom sa mga investigasyon. Sino nga ba? Hindi kaya personal na interest yung nangyari yun sa Quadcom? Tapos ngayon pinagmamalaki nyo pa. Ngayon uulitin nyo pa. Nako po mga kaubayan, ano ang inyong masasabi dito kay Abante? I-comment nyo na lang po mga karibin natin at eto. Pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Nako, booking, bumabaha ng pera, Guanzon at Marcoleta sinuplak. Ang DPWH, si Manuel Bunuan at Saldico at One Rider, puro kurap. Ito mga kabayan, pakinggan po natin to. So, di ba ba? At ang DPWH Secretary ay ipatawag din. Di ba? Kasi sawang-sawa na po talaga tayo. Tiis-tiis ng bahang ito. Kasabihan pa tayo ni BBM na normal na yan ang baha ngayon. Tanggapin nyo na. Maglutang-lutang na lang kayo dyan. Normal yan. Dahil climate change yan eh. Di na natin mababago yan. Okay ka lang. Normal ba yung inakaw ng mga tao mo dyan? Ang flood control fund. Correct. 40% daw kickback eh. Sabi ni Mayor Magalong. Kaya tayo, nababaha. Wala na ba solusyon? Wala pa palang solusyon. Bakit yun pa nilalagay dyan? Bilyong-bilyong pera ng taong bayan para sa flood control every year sa budget. Ang sabi ni Senator Lacson, 1 billion pala yan a day. Nang nawawala sa corruption dyan sa mga flood control, yun ang estimate niya. Ay, naku. Kaya po, huwag po ninyo pa silang patutuwarin sa 2028. Hindi po tayo babawi sa kanila. Dahil kaka-wrinkles na ho tayo dyan, kaka-imbier na sa kanila. Yan, abangan mo yung mga hearing ni Senator Marcoleta. Kasi si Senator Marcoleta, walang sinasanto. Wala. Yan. Yan ang dapat, senador. Hindi po. Ay, pinafollow niya kami. Thank you po. Arman. Malala din sa PCS, isa pa yan. Ano po yun? Mode of payment ba? Babayad tayo. 16,200. From Butuan. Wow. Alam niyo yung Butuan? Yung unang-unang mga mayayaman dyan naglanding sa Butuan eh. Galing ng Indonesia. Yung Indo-Malay race. Kaya nandyan yung pinaka-old na Balangay boat. Nandyan sa kanila. Kaya yung taga-Butuan. Yung mga lumang mga tao dyan at mga pamilya. May mga native lands. Yan talaga ang sukulig dyan. Hi, Echo. Watching from Leyte. Kumusta na ang congressman nyo dyan? Kung congressman daw. Ingat daw kayo. Sinaniban yata yung congressman ng Leyte, mga kaubayan, di ba? Follow daw ako nito. Kasi nagpa-pray over sa mga pastor. Ay, galing Cavite. Ang nanay ko, Villena, yung mga ninunot, taga Batangas. Opo. Ang dami pong Batangas dyan ay Villena sa Batangas. Pero sa Cavite, wala yata ako kamag-anak dyan eh. Pero marami naman ako friends. Watching from Hong Kong, wow! Glinda, Doronila, Dai, Longga ka no? Sure kita yan. Doronila mo, ililog kita. Shout out dyan! Martina, Albert Butch, from Isabela, Aquino XY, yan, watching from HK, Jackie, hi,
Ay, kasama ko kanina si Mati. Galing din siyang Hong Kong. Naku, binili pa niya ako ng gamot. Alam niyo, napaka-love ako ng bili dito. Ay, naku, binili talaga niya sa Hong Kong. Nood 1,000 per annum. Time. Si Cyril. Cyril yan. That's from Australia. Ay. Para ka relax man ka pala dahil. Hong Kong siya. From Ilocos Sur. Gusto ko yung vegan na yan. Merong ano dyan yung pagkain. Talong na poki. Na-discount ako. Bongga. Layo may carpet. Hong Kong. Yun yan. Kapabait. Abay, nag-donate pa ng 3 wheelchair. Oo. So yan mga kababayan, mukhang bumabati na lang si Atty. Rowan Aguanzon at mukhang nagbabakasyon ha. Pero sabi niya po kanina, aabangan po natin ang mga hearing na gagawin po ni Senator Rodante Marcoleta sapagkat si Senator Rodante Marcoleta ay hindi bias, may prinsipyo mga kababayan. Alright? O yan mga karibin natin, ano po ang inyong opinyon, reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba para malaman po ng ating mga kababayan ang inyong opinyon patungkol po sa video ito. Alright? Sa mga hindi pa po napag-subscribe mga kababayan, pwede nyo pong i-scan ang QR code na ito. At 100% po kayong makakapag-subscribe sa ating munting channel. Alright? Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sa mga